May bagong bituin sa kalawakan ng electric car ng India. Inilunsad ng Tata Motors ang Tiago EV. Isa pang karagdagan sa lineup nito na may panimulang presyo na nagsisimula sa 849 lakhs. Ang EV variant Noit ay ang pinakaabot-kayang electric car sa India sa ngayon. Sa isang merkado na matagal nang pinangungunahan ng pag-aalinlangan at mga hadlang sa pagiging affordability. Inihayag ng Tata Motors sa India ang pinakamurang EV na kotse sa buong mundo sa humigit kumulang 10,000. Nang ilunsad ang Tiago EV noong Setyembre 2022, niyanig nito ang buong industriya ng EV. Isa itong madiskarteng masterstroke na muling tinukoy kung ano ang maaaring ibig sabihin ng electric mobility sa isang ekonomiyang sensitibo sa presyo. Isa ng hindi mapag-aalinlanganan na pinuno sa EV space ng India. Ginamit ni Tata ang momentum nito upang ipakilala ang kauna-unahang tunay na abot-kayang electric hatchback sa bansa, na pinupunan ang malaking agwat sa pagitan ng mga mahal, aspirational na EV at mga pangangailangan ng pang-araw-araw na commuter. Ngayon, tuklasin natin kung paano naging game changer para sa India ang abot-kayang EV na ito. Magsimula na tayo. Magsisimula ang karera ng EV sa India. Noong 2022, ang mga dekuryenteng sasakyan ay umabot lamang sa humigit kumulang 1% ng kabuuang taunang benta ng pampasaherong sasakyan ng India. Halos isang ripple sa isang merkado na nagbebenta ng higit sa 3 milyong mga kotse sa taong iyon. Gayunpaman, ang katamtamang figure na ito ay minarkahan ang panimulang linya ng isang karera na nakahanda upang baguhin ang mobility landscape ng bansa. Sa pagtatakda ng gobyerno ng India ng ambisyosong target na pataasin ang EV penetration sa 30% pagsapit ng 2030, tumataas ang pressure sa parehong mga legacy na manufacturer at mga umuusbong na manlalaro upang makuha ang bahagi ng inaasahang pag-akyat na ito. Mula sa na-update na mga patakaran at mga subsidiya sa antas ng estado hanggang sa pagpapalawak ng infrastruktura sa pagsingil, ang batayan ay inilalagay upang patnubayan ang India patungo sa isang nakuryenteng hinaharap. Gayunpaman, dahil ang karaniwang bumibili ng India ay lubos pa rin ang kamalayan sa presyo. Ang tagumpay ng paglipat na ito, higit na nakasalalay sa kung ang mga EV ay maaaring iayon sa nangingibabaw na pang-ekonomiyang profile ng bansa, kung saan ang karamihan sa mga sasakyang ibinebenta ay nasa 1,200,000 hanggang 1,500,000 Indian rupees na hanay, na humigit kumulang $14,000 hanggang 18,000. Tinutukoy ng price bracket na ito ang mass market sweet spot, hindi masyadong premium para maging angkop na lugar, o masyadong basic para makaligtaan ang mga modernong feature. Ang sektor ng automotive ng India, ang pang-apat na pinakamalaking sa mundo ayon sa dami, ay hinubog ng husto ng mga mamimiling nasa middle income na naghahanap ng abot-kaya ngunit maaasahang mga option. Natural. Ang mga premium na EV na inaalok ng mga banyagang tagagawa ay hindi makakarating. Yung maging modelong daan tulad ng Hyundai Kona Electric or MG ZS EV ay tanatamon onyosh, ising maliit anis, urban elite. Ipinakita nila ang potensyal ng teknolohiya ng EV, ngunit nabigong ilipat ang karayom sa mass adoption. Ang mga sasakyang ito ay hindi maabot ng karamihan ng mga consumer ng India, at sa mga taripa sa ipag-import sa mga ganap na built-up na unit mula 60 hanggang 100%. Ang mga foreign-made na EV ay nagiging hindi gaanong mabubuhay sa mga tuntunin ng pagpepresyo. Ang mataas na mga tungkulin sa pag-import ay isang sinasadyang pagpili ng patakaran na naglalayong pigilan ang mga pag-import ng EV at itulak ang mga pandaigdigang tatak na gumawa o mag-assemble ng local. Halimbawa, ipinagpaliban ng Tesla ang pagpasok nito sa India noong 2022. Pangunahin dahil sa pagtanggi ng gobyerno ng India na babaan ang mga tungkulin sa pag-import ng walang matatag na pangako sa lokal na pagmamanupaktura. Ang proteksyonistang paninindigan na Fed ay nagbigay sa mga domestic na tagagawa ng mahalagang simula. Ginamit ng Tata Motors, Mahindra at Ola Electric ang kalamangan na ito para hubugin ang mga unang bahagi ng Indian EV market. Ang Tata Motors, say particular, ay naging hindi mapag-alinlangan ng pinuno, na nagkakahalaga ng higit sa 85% ng mga benta ng dekuryenteng sasakyan ng India noong 2022. Ang mga modelo nito
lalo na ang Nexon EV at Tigor EV, ay nagawang bawasan ang mga pandaigdigang karibal sa gastos habang nag-aalok ng kalidad. Samantala, ang Mahindra and Mahindra, isa pang homegrown automotive giant, ay nagsimulang pataasin ang EV push nito sa malalaking pamumuhunan. Noong Setyembre 2022, nakipag-usap ang Mahindra na makalikom ng hanggang 5 million para sa EV unit nito. Ang pagpopondo na ito ay susuportahan ang paparating na Born Electric platform na may unang modelo, isang coupe-style na electric SUV na naka-schedule na ipalabas sa Enero 2023. Lumitaw ang diskarte ng Mahindra na nakatuon sa mga premium na electric SUV na sa kalaunan ay maaaring tumulo sa mas abot-kayang mga alok. Kasabay nito, nakakuha din ang kumpanya ng pakikipagsosyo sa British International Investment, RNG, na nag-commit ng humigit kumulang 250 million sa EV subsidiary ng kumpanya, sapatas na nagpapalakas ng kumpiyansa ng mamumuhunan. Sa harap ng two-wheeler, lumitaw ang Ola Electric bilang isang nakakagambalang puwersa. Sinuportahan ng SoftBank at pinamunuan ni Bhavish Agarwal. Inilunsad ni Ola ang S1 at S1 Pro scooter noong Agosto 2021. At noong 2022 ay nagsimula ng pataasin ang produksyon sa hinaharap na pabrika nito sa Tamil Nadu, na nagta-target ng kapasidad na 10 milyong scooter taon-taon. Bagamat sa una ay napinsala ng mga issue sa software at pagkaantala sa paghahatid, ang nakabold na diskarte sa pagpepresyo at online-only na modelo ng pagbili ni Ola ay nakakuha ng atensyon ng publiko at hinamon ang mga traditional na manlalaro tulad ng Hero Electric at Ather Energy. Ang segment ng two-wheeler, na nakikita ang taunang benta ng higit sa 15 milyong mga unit, ay marahil ang pinaka-promising na lugar para sa mabilis na pag-ampon ng EV dahil sa mas mababang presyo nito at mas maiikling pag-commute sa lungsod. Itinuon ng mga dayuhang automaker tulad ng Hyundai at MG ang kanilang mga pagsisikap sa pagbabrand at pamumuno sa teknolohiya kaysa sa mga digmaan sa pagpepresyo. Ang Kona Electric ng Hyundai at ang ZS EV ng MG, habang mahusay na tinanggap sa mga tuntunin ng kalidad, ay nanatiling limitado sa dami dahil sa kanilang premium na pagpepresyo. Ang MG, isang subsidiary ng SAIC Motor ng China, ay nagplano na i-localize ang higit pa sa production ng EV nito sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga Indian vendor upang mabawasan ang mga gastos sa mga handog sa hinaharap. Gayunpaman, hanggat hindi malaki ang epekto ng localization na sa ito sa pagpepresyo, malabong hamonin ng mga brand na ito si Tata o Mahindra sa mass market EV space. Nagsimula na ang karera ng EV sa India at malapit na itong maging mas matindi. Inilagay ng mga domestic brand ang kanilang sarili bilang mga naunang pinuno na tinutulungan ng isang protection na kapaligiran sa kalakalan at isang malalim na pag-unawa sa mga sensitibong lokal na presyo. Ang pagtutok ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng infrastruktura ay nagdaragdag din ng mga tailwinds sa paglipat na ito. Ngunit ang tagumpay sa huli ay magdedepende sa kung ang mga tagagawa ay maaring balansehin ang gastos, pagganap, at sukat upang matugunan ang mga adhikain ng mga mamimiling Indian. Na-crack ni Tata ang code, ang Tata Tiago REV. Nang i-unveil ng Tata Motors ang Tiago EV noong Setyembre 28, 2022, it ay isang senyales na sa wakas ay nalagpasan na ng electric mobility sa India ang affordability barrier. Nakaposisyon bilang pinakamurang electric car sa bansa noong panahong iyon na may panimulang presyo na humigit kumulang $10,000 lang. Ang Tiago EV ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng publiko at interest sa industriya. Itinayo sa pundasyon ng mahusay na Tiago hatchback. Ang electric variant na ito ay naging ikatlong modelo sa EV lineup ni Tata pagkatapos ng Nexon EV at Tigor EV at minarkahan ang punto ng pagbabago sa pagdemokrasya ng access sa electric vehicle para sa mga middle class na Indian, lalo na sa Tier 2 at Tier 3 na mga lungsod. Ang Tiago EV ay inaalok sa maraming variant batay sa dalawang configuration ng baterya, Aizang 19, 2 kW battery pack na nag-aalok ng inaangkin na hanay na 250 kilometers at isang mas malaking 24 kW na battery pack na may saklaw na 315 kilos. Napansin ni Shailesh Chandra, Managing Director ng Tata Motors Passenger Vehicles at Tata Passenger Electric Mobility,
na ang average na pang-araw-araw na distansya sa pagmamaneho para sa mga customer ng EV ng Tata ay umabot sa humigit kumulang 50 km bawat araw, na ginawang mas maikli, masabot kayang mga pagsasaayos na mabubuhay para sa karamihan ng mga gumagamit sa lungsod. Ang infrastruktura sa pagsingil ay isa pang mahalagang bahagi kung saan nag-aalok ang Tiago EV ng flexibility. Ang sasakyan ay dumating na may suporta sa mabilis na pag-charge. Laya na nagpapahintulot sa baterya na ma-charge mula 10 hanggang 80% sa loob ng humigit kumulang 27 minuto gamit ang isang DC fast charger. Para sa paggamit sa bahay, nagbigay si Tata ng maraming option sa pag-charge ng AC, kabilang ang isang 3 kW wallbox charger at isang optional na 2 kW AC fast charger, na nagbibigay daan sa buong pag-charge sa loob ng humigit kumulang 6 na oras para sa mas malaking baterya. Tiniyak ng modular na diskarte o masya usinapatiritan na ang mga mamimili mula sa iba't ibang lokasyon at antas ng pagiging handa sa infrastruktura ay maaari pa ring komportable na pamahalaan ang kanilang mga pangangailangan sa pagsingil. Sa mga tuntunin ng pagganap, ang Tiago EV idinisenyo para sa urban commute. Ang top-end na variant ay maaaring bumilis mula 0 hanggang 60 km kada oras sa loob lamang ng 7 segundo, na ginagawa itong isa sa mga pinakamagagandang hatchback sa segment nito. Ang motor ay gumawa ng 55 kW ng peak power at 114 Nm ng torque na naihatid sa pamamagitan ng single-speed automatic transmission. Bagamat ang mga bilang na ito ay maaring mukhang katamtaman ayon sa mga pandaigdigang pamantayan ng EVs. Ang mga ito ay higit pa sa sapat para sa masikip na trapiko at mga short-range na mga patterns sa pagmamaneho na karaniwan sa mga lungsod ng India. Sa larangan ng teknolohiya at kaligtasan, ang Tiago EV ay hindi pumanaw. Sa kabila ng pagpoposisyon nito sa budget-friendly, itinampok nito ang Z-Connect connected car technology ng Tata. Sorry man na nag-aalok ng higit sa 45 konektadong feature, kabilang ang remote AC on and off, geofencing, diagnostics ng sasakyan, at real-time na mga update sa status ng pagsingil. Ito rin ay may kasamang multi-level regenerative braking, na nagbibigay daan sa mga driver na i-maximize ang pagbawi ng enerhiya sa panahon ng deceleration. Kasama sa mga pangunahing tampok sa kaligtasan, ang dalawahang airbag sa harap, ABS na may EBD, rear parking sensor, at reverse camera. Ang interior design ng kotse ay nakahilig sa isang premium na pakiramdam na may dual-tone na tema, leatherette na upuan, touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto, climate control, push-button start, at mga electric ORV na may autofold. Inilapit ng mga feature na ito ang Tiago EV sa mga high-end na alok sa mga tuntunin ng karanasan sa cabin. Ngunit marahil ang pinaka-nakakahimok na elemento ng kwento ng Tiago EV ay ang gastos nito sa pagpapatakbo, dahil ang mga presyo ng kuryente ay makabuluhang mas mababa kaysa sa petrolyo. Tinantiyan ni Tata na ang gastos sa pagpapatakbo ng Tiago EV ay humigit kumulang 1/7 bahagi ng katapat nitong pinapagana ng petrolyo. Higit pa rito, binawasan ng mga subsidya ng pamahalaan sa sentral at antas ng estado ang epektibong halaga ng pagmamay-ari. Nag-aalok ang mga estado tulad ng Delhi, Maharashtra, at Gujarat ng mga karagdagang insentibo depende sa laki ng baterya at presyo ng ex-showroom. Itinulak nito ang kotse sa isang segment ng presyo na dati nang hindi limitado sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang diskarte sa paglunsad ay pantay na kinakalkula. Inanunsyo ng Tata Motors na ang panimulang presyo na humigit kumulang $10,000 ay ilalapat sa unang 10,000 na mamimili. Ngunit pagkatapos makatanggap ng mahigit 10,000 booking sa unang araw, dinoble ng kumpanya ang alok, na pinalawig ang presyo sa unang 20,000 booking. Nagbukas ang mga booking noong October 10, 2022 at sa loob ng ilang linggo, nakakuha si Tata ng sapat na demand para i-back up ang commercial na posibilidad na mabuhay ang modelo. Ano mga numerong ito ay hindi pa naganap sa Indian EV segment. Malinaw na tinukoy ang target na madla para sa Tiago EV ang gitnang uri ng lungsod, mga unang bumibili ng EV, at ang mga nasa Tier 2 at Tier 3
ng mga lungsod na naghahanap ng mga alternatibong cost-effective sa petrol or diesel hatchback. Ipinoposisyon ito ng pagpepresyo sa ibaba ng Tata Tigor EVIT ng Nexon EV Prime na lumilikha ng accessible na entry point para sa mga middle-income na customer. Ang tugon sa merkado ay labis na positibo, bagamat nananatili ang paunang pag-aalinlangan tungkol sa saklaw at infrastruktura ng pagsingil. Epektibo itong tinutulan ni Tata ng data na binibigyang diin na 95% ng paggamit ng customer sa mga panloob na survey nito ay hindi kailanman lumampas sa 100 km bawat araw. Ang mga mas maiikling hanay ay hindi isang limitation. Ngunit sa halip ay isang pinasadyang desisyon sa disenyo upang mabawasan ang gastos at timbang. Ang epekto ng modelo sa Indian EV market ay parehong simboliko at nasa salat. Pinilit nito ang mga kakumpetensya na muling suriin ang kanilang sariling mga diskarte sa produkto na hinihikayat sila patungo sa mga segment na mas mura. Higit sa lahat, pinalakas nito ang kumpiyansa ng consumer sa electric mobility sa pamamagitan ng pagpapatunay na hindi nito kailangang magkaroon ng premium. Nakinabang din ang Tata Motors mula sa vertically integrated EV ecosystem nito, kabilang ang in-house na pagdevelop ng baterya sa pamamagitan ng Tata Autocomp Systems, pakikipagsosyo sa Tata Power para sa mga solusyon sa pag-charge, at localized component sourcing na nagpapanatili sa mga gastos sa produksyon. Ang Tiago EV ay itinayo sa arkitektura ng Ziptron ni Tata, na dating ginamit sa Nexon at Tigor EV. Ano na production at paghahatid ay prioridad sa mga lungsod ng metro at mga location ng Tier 1 na may medyo mas mahusay na infrastruktura sa pagsingil. Ang paglulunsad ay sumunod sa isang phased na modelo ng paghahatid na may mga unang batch na inihahatid sa Enero 2023. Nagsumikap din si Tata na pataasin ang produksyon upang matugunan ang demand, kung saan ang pion plant nito ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa pagmamanupaktura. Habang ang ilang mga naunang mamimili ay nahaharap sa pagkaantala dahil sa mga panggigipit sa supply chain na karaniwan sa pandaigdigang industriya ng sasakyan mula 2022 hanggang 2023. Pinananatiling bukas ng Tata ang mga linya ng communication nito na tinitiyak sa mga mamimili at dealer ang mga pare-parehong update. Sa unang bahagi ng 2024, ang Tiago EV is naging isa sa pinakamataas na nagbebenta ng mga electric hatchback sa bansa. Saya na nalampasan ang maraming mas mataas na modelo sa napakaraming dami. Dinala nito ang pinagsama-samang benta ng EV ng Tata sa mahigit 100,000 unit, na pinagsama ang posisyon nito bilang pinakamalaking tagagawa ng EV sa India. Ang tagumpay ng Tiago EV ay ipinasok din sa mas malawak na diskarte sa electrification ni Tatas, na kinabibilangan ng mga planong maglunsad ng Zen bagong modelo ng kuryente sa Marso 2026, na suportado ng $1 billion na pamumuhunan mula sa TPG Rise Climate, na nakuha noong 2021. Ang Tiago EV ay hindi lamang mahusay na naibenta, binago nito ang salaysay sa paligid ng mga EV sa India. Hanggang sa pagdating nito, ang mga EV ay masyadong mahal o masyadong nakompromiso. Ang Tiago EV ay nag-aalok ng balanseng timpla ng pagiging abot-kaya, paganap, at teknolohiya na nagpapatunay na ang mga di-kuryenteng sasakyan ay maaring makaakit sa masa ng India nang hindi nahuhulog, estratehikong epekto para sa Tata Motors at sa industriya ng EV ng India. Ang paglunsad ng Tiago EV noong Setyembre 2022 ay nagpatibay sa unang mover na bentahe ng Tata Motors sa EV landscape ng India, na nagmarka ng isang makabuluhang madiskarteng hakbang para sa kumpanya at sa mas malawak na sektor ng automotive ng India. Bago ito, naitakda na ni Tata ang benchmark sa nascent EV market kasama ang Nexon EV nito, na ipinakilala noong Enero 2020 at nang maglaon sa Tigor EV, Huawei na nagta-target sa mga fleet operator at value-conscious buyers. Sa Tiago EV, naging tanging manufacturer si Tata sa India na nag-aalok ng tatlong natatanging modelo ng kuryente sa iba't ibang segment. Ano paglunsad ang Tiago EV ay tag-udyok sa iba pang mga automaker, domestic at dayuhan, na muling bisitahin ang kanilang mga diskarte sa pagpepresyo ng EV at mga timeline ng produkto. Ang Mahindra at Mahindra, na nag-anunsyo na ng Born Electric platform nito,
at naghahanda na ilabas ang XUV400 EV, ay kinikilala ang pangangailangan para sa isang mas layered na diskarte upang matugunan ang iba't ibang mga segment ng merkado. Maging ang mga pandaigdigang manlalaro tulad ng Hyundai at MG, na dati nang nagtatarget ng mga premium na mamimili gamit ang Kona Electric at ZS-EV ayon sa pagkakabanggit, ay nagsimulang mag-explore ng mga lokal na pakikipagsosyo upang bawasan ang mga gastos at i-localize ang mga hinaharap na modelo. Ang tagumpay sa pag-abot kaya na nilikha ng Tiago EV ay mahalagang i-reset ang mga inaasahan tungkol sa kung ano ang gustong bayaran ng mga consumer ng India. Marahil ang pinakamahalaga, ang Tiago EV ay nag-catalyze ng isang bagong alon ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa infrastruktura ng EV. Ang tagumpay ng isang mass-market EV ay hudyat na ang pag-ampon ng EV ng India ay hindi na theoretical. Ito ay isinasagawa at bumibilis. Itinulak nito ang Estado at sentral na pamahalaan na unahin ang pagsingil sa pagpapaunlad ng infrastruktura, lalo na sa mga hindi metrong lungsod. Halimbawa, pinalakas ng Tata Power ang mga pagsisikap na mag-install ng mga pampublikong charging point na pinalawak ang network nito sa mahigit 3,000 charging station, na marami sa mga ito ay matatagpuan sa mga lungsod at bayan na nakatarget para sa Tiago EV rollouts. Ang impluwensya ng sasakyan ay makikita na sa dumaraming bilang ng mga paglulunsad ng EV na binalak ng mga karibal na automaker, pinalawak ng mga programa ng subsidy sa antas ng Estado at pinataas na kamalayan ng mga mamimili tungkol sa kabuuang halaga ng pagmamay-ari ng mga EV. Ano Tiago EV hindi lamang isang produkto, ito ay isang madiskarteng pivot point para sa industriya ng EV ng India. Ngunit ang gawain ay hindi pa ganap na tapos. Mga hamon at limitation. Upang matugunan, sa kabila ng komersyal at estratehikong tagumpay ng Tiago EV, ang hindi naunlad na infrastruktura sa pagsingil ay isang pangunahing hadlang sa pag-aampon ng EV sa buong bansa. Sa pagtatapos ng 2022, nang ilunsad ang Tiago EV sa EVs, ang India ay may humigit kumulang 2,700 pampublikong istasyon ng pagsingil na may malaking concentration sa mga sentrong pang-urban tulad ng Delhi, Mumbai, Bengaluru at Hyderabad. Bagamat ang mga lungsod ay nakakita ng katamtamang paglago ng infrastruktura, ang mas maliliit na bayan at rural na lugar, kung saan inaasahan ni Tata na palawakin ang EV penetration, ay nananatiling higit na kulang sa serbisyo. Ang kakulangan ng isang komprehensibong network ng mabilis na pag-charge ay higit pang nagpapalala sa problema. Sinusuportahan ng Tiago EV ang parehong standard at DC fast charging. Ngunit ang availability ng mga compatible na fast charger ay kalat-kalat. Kahit na sa Tier 1 na mga lungsod at halos wala sa maraming Tier 2 at Tier 3E area. Ayon sa roadmap ng 2022 ng Ministry of Power, nilalayo ng gobyerno na maglagay ng isang charging station tuwing 3 kilometro sa mga lungsod at bawat 25 kilometro sa mga highway, ngunit nananatiling matamlay ang pagpapatupad dahil sa mga hadlang sa pagkuha ng lupa, mga issue sa supply ng kuryente at pagkaantala ng burokrasya. Bilang resulta, ang mga gumagamit ng EV na umaasa sa pampublikong infrastruktura ay maaari pa ring harapin ang hindi mahuhulaan at pagkabalisa sa saklaw. Ang parehong mga salik na ito ay maaring malakas na maka-impluwensya sa mga desisyon sa pagbili sa mga bagong merkado. Bagamat ang hanay ng baterya ng Tiago EV ay ginawa upang umangkop sa pang-araw-araw na mga pattern ng pag-commute ng mga Indian na driver, hindi pa ito perpekto para sa malayuang paglalakbay. Nag-aalok ang entry-level na variant ng hanay na 250 kilometro at ang higher-end na variant ay nagbibigay ng hanggang 315 kilometro bawat charge. Gayunpaman, ang real-world range sa ilalim ng magkahalong mga kondisyon sa pagmamaneho ay malamang nakulang sa mga bilang na ito, lalo na kapag gumagamit ng AC o nagmamaneho sa mga highway. Para sa mga naninirahan sa lungsod na may maiikling pag-commute, maaaring sapat na ito. Ngunit para sa mga manlalakbay sa pagitan ng lungsod o sa mga lugar na may hindi maaasahang pag-access sa pagsingil, ang mga bilang na ito ay nananatiling nililimitahan. Ang hamon na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na issue sa Indian EV market, kung saan ang pagbabago ng produkto
ay kadalasang lumalampas sa suporta sa infrastruktura at adaptation ng gawi ng consumer. Ang scalability ay nagdudulot din ng mga hamon sa pagpapatakbo para sa Tata Motors. Sa paglunsad ng Tiago EV, nakatanggap si Tata ng mahigit 10,000 booking sa loob ng unang 2 linggo. Tuwarenena, nagpapakita ng matatag na pangangailangan. Gayunpaman, naging bottleneck ang production ramp-up at delivery timeline. Ang pagtiyak na ang pagmamanupaktura, mga supply chain at mga network ng dealership ay makakasabay sa tumataas na demand ay mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay. Nangako si Tata na palawakin ang kapasidad sa pagmamanupaktura ng EV nito sa Sanan plant nito sa Gujarat. Ngunit ang mga hadlang sa supply, particular para sa mga na-import na lithium-ion na cell at mga bahagi ng semiconductor, ay nagdulot ng panapanahong pagkaantala. Bukod dito, nananatiling layunin sa hinaharap ang localization ng cell ng baterya sa halip na isang kasalukuyang katotohanan na nangangahulugang ang pagpepresyo ay nananatiling mahina sa mga pagbabago sa mga pandaigdigang merkado ng kalakal at mga rate ng palitan ng dayuhan. Ang isa pang pangunahing limitasyon ay nakasalalay sa serbisyo pagkatapos ng benta at ecosystem ng technical na suporta, na patuloy pa ring nagbabago para sa mga EV sa India. Sinimulan na ng Tata Motors ang pagsasanay sa mga EV specialist sa mga dealership nito at lumikha ng nakalaang channel ng suporta para sa mga dekuryenteng sasakyan. Gayunpaman, ang kasalukuyang network ay hindi pare-pareho sa mga rehiyon at maraming mamimili sa mas maliliit na bayan ang maaaring nahihirapang makahanap ng mga kwalipikadong technician or service center na may sapat na diagnostic tool. Ito ay particular na may problema para sa isang umuusbong na teknolohiya na nangangailangan ng espesyal na kaalaman upang masuri ang mga issue sa mga pack ng baterya, regenerative braking system at mga electronic controller. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang Tiago EV ay nananatiling isang mahalagang sandali sa paglalakbay sa EV ng India. Ito ay hindi lamang isang paglulunsad ng produkto, ito ay isang madiskarteng pahayag na hinamon ang umiiral na mga pagpapalagay tungkol sa kung ano ang maaring gastos ng isang EV at kung sino ang maaari nitong pagsilbihan. Pinatunayan ng Tata Motors na ang electric mobility ay hindi kailangang limitado sa mga luxury segment. Ang paglulunsad ay dumating sa panahon na ang EV penetration rate sa India ay halos 1% lang at maingat pa rin ang pampublikong pangunawa sa mga EV. Ang Tiago EV ay tumulong sa pag-catalyze sa buong industriya. Na nag-udyok sa iba pang mga automaker tulad ng Mahindra at Mahindra, Hyundai at MG Motor na mabilis na subaybayan ang kanilang mga alok ng kuryente at hinikayat ang gobyerno na pabilisin ang patakaran sa infrastruktura at mga subsidyo sa EV. Nagtakda si Tata ng isang precedent para sa kung paano makapasok ang mga legacy na automaker sa pagbuo ng mga merkado sa EV segment nang hindi na kompromiso ang teknolohiya, kalidad o kakayahang kumita. Bagamat ang mga limitations sa infrastruktura at pagpapatakbo ay nagdudulot pa rin ng malalaking hadlang, ang Tiago EV ay nabago na kung paano tinitingnan ng mga mamimili, mamumuhunan at mga kakumpetensya ang hinaharap ng kadaliang kumilos sa India. Habang tumatakbo ang India patungo sa target nitong 30% na benta ng EV pagsapit ng 2030, ang mga modelo tulad ng Tiago EV ay nagbibigay ng blueprint para sa sustainable, inclusive electrification. Ang gawain ngayon ay tugunan ang mga sistematikong hamong ito upang ang mga maagang tagumpay ay maisalin sa malawak at pangmatagalang epekto. Well, iyon lang muna. Salamat sa panonood. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung ginawa mo, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-drop ng komento at pagpindot sa subscribe button upang hindi ka makaligtaan sa aming mga bagong upload. Gayon din, huwag palampasin ang video na ito na nakikita mo sa iyong screen ngayon. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala.